Ang discernment ay pagkilala o pagkakilala. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa mananampalataya ng discernment na makilala at ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay discerning of spirits na isinalin sa Tagalog na pagkilala sa mga espiritu. Ang Panginoong Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Bilang daan ay inialay niya ang kanyang katawan at dugo upang buksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan, ang sarili niya, tungo sa Ama. Bilang katotohanan ay ipinakilala niya ang Ama na iisa at tunay na Diyos at ang sarili niya bilang isinugo ng Ama, kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo mismo ang ating buhay. Ang kanyang salita ay espiritu at buhay. Huwag magkamaling magtiwala sa sariling isipan o pagkaunawa o natutuhan mula sa tao. Nagbabala si Apostol Juan, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan." Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Mahalagang makilala na si Jesucristo ay naparito sa laman dahil naparito siya upang ialay ang kanyang katawan at dugo upang iligtas ang sanlibutan. Ang hindi nagpapahayag na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan ay hindi sa Diyos. Ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo. Ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa mananampalataya. Sa pamamagitan niya ay ating madadaig ang espiritu ng Antikristo. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila, sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Ang palatandaan ng Espiritu Santo ay nananahan sa atin ay ang ating pag-iibigan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi good feeling o magandang pakiramdam, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Dahil ang pag-ibig ay pagtupad sa utos ng Diyos, ito ay nakabatay sa kaalaman, pagkaunawa o discernment sa katotohanan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos." Walang makapagbibigay sa atin ng discernment o pagkakilala sa Diyos kundi ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ang salita ng Diyos na buhay,
mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo.